is the cut with all possibilities at 50% of consumption of oil sa mga sasakyan ng pamahalaan sa Pilipinas. Posible, mag-aaring sasakyan ng Citico. And sumunod under PO number 8, inapat na araw na lang natin ang trabaho muna. And plus, preferably, yung mga lighting fixtures namin to be cut. So, kaya kung first time nyo dito, hindi mo madilim sa Bulwagan, Maynila. Maliwanag ko dito para nila mong patay na ilaw. Pero nakikita ko yung ganda ninyo. Kaya pong makita. Then, we came up with what I call stigma. Creating the buying power of the people of Manila by releasing early on social amelioration. Instead of April, we release it early on to our people, which is about 305,000 instant beneficiary. Dapat susunod ng buwan kayo. Pero pinilit ko lang ilabas para may extra cash. May extra cash, ikot ulit sa resort. And the every release of the share ng barangay. Para pagdating naman sa barangay, among themselves, mabuti yung chairman, barangay, meron silang pwedeng gawin. Tapos, yung mas marami nang nakinabang. Kasi naawa ko sa mga empleyado, estudyante, pagod ka na nga maghapon, tayo ka sa mall, Linda, paprika, sa opisina, pag-uwi mo wala akong masakyan. Dahil hindi mo naman masisi yung mga driver, dala ng sino naman gusto maghanap buhay na alubida. Like this, itong ginagawa natin ngayon, tinatawag ko lahat ng presidente ng mga yoga. At nagkaroon ng takdang numero na mga residente ng Maynila na operator, jeep at driver. Out of 1,400, nag-participate 1,100 plus para magbigay ng libreng sakay. Ang normal, papadala ng gobyerno sa sasakyan o pwedeng sasakyan, yun na yun yung libreng sakay. Yun yung normal. But I thought differently. Sabi ko, nung tinatanong ko yung mga asosasyon, bago raw magkagera, ang boundary nila 500 to 700. Nung nagkagera, 500 may tawad pa, isang pake pa. Dahil hindi na kumikita yung driver. At kung magkagera, ang kinikita ng driver, 500. Pag tumaas na 500, swerte. Yung nagkagera, 200, 300 na lang ang kinikita ng driver. Kasi lahat na uuwi na lang sa Indo. So looking at it, while we are grateful as government on behalf of the people of Manila, the national government, they gave us
opportunity ipadala yung mga Manileño para kumuha ng 5,000 sa national government. Thanks to President Bongbong Marcos. But what we did, with the limited resources, we came up with an idea, hiramin ko na lang lahat ng jeep. 1,000 sa operator, kung paano usapan ng driver, operator, 1,000 sa driver, tapos isang bulig sa gasolina. Thanks to them, marami naman na sumama. Noong umpisan namin bago magsimana Santa, lalo na yung sumisan, pumalo ng 12 yung gasolina o crudo. Kaya mid-afternoon, dinagdagan po ng 500. Naging 3,500. Semana Santa, nag-mission tayo ng Lunes. Palo na naman ng 18. Kaya dinagdagan po ulit na naging 4,000. Natapos tayo kahapon, kagabi, ng alas 10. Eh, salamat naman sa Diyos. Nakapaglikod tayo sa 931,000 riding public sa lungsod ng at least yung 5 araw lang, kung kaya lang natin. Aram naman nila na may gobyerno sa maliit lang ang ginastos natin dito. Yung 931,000 ang nagastos lang natin. Sobra lang ng konti na 20 million. So pag dinivide nyo yun, parang 21 pesos lang ang gastos natin sa bawat isa. Panalo operator, panalo driver, panalo gasolinahan. Kasi pag walang jeep, walang sakyan, wala rin benta yung gasolinahan. Eh, minsan din nila napapansin yung mga nagdinegosyo, tinatamaan din. Hindi ko tumaas yung medyo konti lang nakakalam eh. Hindi ko tumaas yung gasolina, kikita na ng gusto yung gasolina, hindi ko. Dahil pag tumaas yung gasolina, walang bibili. Yung target liters nila everyday, hindi nila ma-achieve. Pagdating ng 30, 30 days, abonado sila sa guardia, sa manager, sa supervisor, pang-operator, kuryente, tubig, upa. Ganun kadami ang pinasusunduhan ng gasolina. Eh, ang normal niya, dapat makabenta sila ng mga 200,000 to 250,000 liters of gas in 30 days. Pag bumagsak sila doon, most likely, negosyong abono ang tawag doon. Eh, good for them. Kasi nakalabas yung jeep, yung panggas, hindi ko itong pera. Higit sa lahat, yung mamamayan, panatag. May sigurado masasakyan. Available yung mga public utility. Next week, merong gagawin ulit. Ito naman, dalawang gobyerno. Dalawang gobyerno naman ito. National government through President Bongbong Marcos at City Government of Manila. Mag-uumpisa na by April 16 yung biyayang bigas sa Maynila. Wherein I opted to choose to help yung mga working class naman.
Kasi sila yung mga nagpapayat ng buwis. Hirap din yun, no? Wala na halos nang-iuwi yun. Dahil hindi pa naman tumataas yung ano ngayon, ano? NCR rate. 695 pa rin, no? Malamang yung palipis na ito. Yung mga, ang makikinabang, nabigyan ng Maynila ng 286 billion dedicated to acquire rice to our local farmer. Yun ang proviso. So, bibili ng rice sa local farm, sa produkto ng ating mga magsaka, bibigay sa particular na asset. Transport, working class, and some community members. When you say working class, dalawa. Sa pamahalaan at privado. Mix yan. So it's going to be loans. And it's going to run for 6 months. 6 na buwan na gagawin ng lungsod ng Maynila at ng Office of the President. Okay, magtaka ha? Hindi lang ito sa Maynila mangyayari. Maagap lang tayo. At saka napapanahon. Gagawin yun every other month. So 6 months. Kaya lang, tutukod na yung buwan. Kulang na eh. Kulang na. So merong buwan na magkasunod. So but for the meantime, ang rule na binigay sa amin, every other. Ngayon, si Levi, tirador ng pandesal to eh. Ito si Awi. Ay, ito pala si Bobby, nagpapapandesal ka, di ba? Andito ba yung panagoria mo? Sino? Carmi. Shout out. Hanggang ka ba? Ayun. Si Bobby bumibili ba sa'yo pandesal? Yan mo, nasa tiyan niya lang yung pandesal mo. Then, going deeper, and reaching as many as we can, whether industry, business, or individuals or sectors. Sabi ko kay Levi, na kaming apat, si Awi, si Bobby, nag-uusap kami nung sa araw. Tignan nyo nga. Kamustahin nyo nga yung presyo ng pandesal. Why I go after sa presyo ng pandesal? Kasi yung pandesal is simbolo ng almusal ng pamilyang Pilipino. Yung unang titirahin niya, yung normal. Sa umaga, isip ka ganyan, pandesal. Ano yan ha? Hindi yan pang mahirap lang ha? Pero kung mayayaman, kaya nga nagkaroon ng ano yun, yung Panli Manila. Kung kami nung araw, dito sa Patangin namin kapitbahay, pandesala na doon. At sa hapon, aabangan mo yun, mas mura. Kasi matsakaw na yun. Alas 3 ng hapon, may kape kang mainit, plus matsakaw. Ano tawag niyo? Mga pasosyal ka mga ito, biskotyo na tawag ko yun. Sabi ko, hindi, matsakaw ang tawag doon. Ayun, sabi ng tatay ko. Kasi nga naman sayang, patitigasin na. So anyway, gusto kong matuto. Kaya ko kayo pinaka. Dahil gusto ko rin kayong tulungan. Mga panaderya ng komunidad sa lungsod. Kaysa noodles ang bilhin, pinapay na lang ang bilhin. Yun ang naiisip ko na. Kaya lamang, sa transport, kahit nakapikit ang mata ko, kahit may mingang tulog ko, kaya ko magkwenta sa utang. Kasi sa Garboy ako, alam ko yung pakiramdam ng pasahero, ng operator, yung nilalabasan ko, si Talapian, si pangit na mga panalo.
Doon sa tapat ni Talapian, may bakery dati doon, sa kanto ng Walnati, Tuaso. May bakery kami doon dati. Kaya lang sa panaderia, gusto ko muna kayong konsultahin. Kaya pagpapasensya niyo na ako. Parang classroom na yun itong meeting natin. Kasi mas gusto ko malaman, kamusta ba ako? Meron ba kayong presidente? Wala pa kayong organisasyon? Yung parang kita ninyo, baka may matutunan pa tayo ngayon. Na yung halimbawa, presidente, tingnan ninyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, kaliwat kanan. Look at yourselves, pansin ninyo. Hindi kayo Julies, hindi kayo Goldilocks, Clydes, pansin ninyo ang sarili ninyo. Pansin ninyo, ay, yun yung pandisalan doon sa kabilang barangay. Ito yung pandisalan mo. Kayo yung mismo yung nasa community, the heart of the community. Na I think, yung iba sa inyo, binanan nyo pa sa tatay ninyo yung pandisalan ninyo o yung panaderia. Yung iba naman, tatlong generasyon. Yung iba naman, nag-trans na yung anak. Kasi nag-asawa, o alam din na magmasa. O nung nag-asawa, paglipat, nagtayong din na sarili. Kayo yung mismo, kayo yung community. Naisip ko, una, kamusta kayo? Pwede ba tayo may spokesperson? Tayo ko na lang.